Okay, eto na po tayo sa ating, main topic. Hindi pa ba main topic yung iba ba daw? Siyempre iba tayo rito, hinuhuli natin, eh. BP Sara nanindigang walang mali sa pagbisita sa mga taong nasa kulungan. Iniintriga raw po kasi si BP Sara, iniintriga po si BP Sara na bakit panay ang dalaw sa kulungan. Yung mga kaibigan niya raw, panay mga nakakulong. Ibig sabihin, sama-sama sila. Si BP Sara raw, malapit na rin makulong, etc. etc. Panay kayo mga intriga at ano. Okay. Una, alam niyo po, kakaiba si BP Sara, no? Pag tinuring niya na kaibigan, dinadalaw nila, parang sinasabi nga ni BP Sara, ano po masama sa pagdalaw ko kay Tatay Digong? Kay PRRD, dinadalaw niya madalas. Ano po masama? Nakakulong po yun. PDL po yun. Ngayon, ito po mga dinadalaw niya. Si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy Estrada, si Arnie Tebes, at saka si Pastor Kibuloy. Alam niyo po, ito pong mga tao na to ang masarap maging kaibigan. Yang katulad ni BP Sara. Bakit? Yung ibang mga karamihan po ng politiko, yung mga bumabanat po kay BP Sara ngayon, yung mga sila Ace Barbers, eto si Matibag, at iba pa. Lahat po yan kakampi nila noon, eh. Noong nasa power pa yung mga Duterte, karamihan ng mga bumabanat sa kanya ngayon, kakampi nila yan. Ako, mas gusto ko po yung attitude. Sasabihin nyo, bilangguna, dinadalaw ni BP Sara, talagang mga utak kriminal. Hindi po. Diyan nyo po makikita, ay tsaka si Pastor Kibuloy pa pala. Diyan nyo po makikita yung tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan po, hindi lang po panahon na sila ay nasa power, no? Kaibigan kayo. Yung panahon po na talagang sila po ay itinakwil na ng lipunan. Di ba yung mga PDL, tinatakwil na ng lipunan yan. Oh. Yung panahon po na yung mga tao na to ay ano na, no, talagang natanggal na sa kanilang kapangyarihan, nakakulong na. Tapos nagpapakita ka pa rin ng pakikipagkaibigan, dumadalaw ka pa rin bilang isang kaibigan. Yan po ang tunay na kaibigan. Karamihan po ng mga politiko, supporter po yan ng mga Duterte lahat, lalo na yung mga taga Mindanao na yan. Panay supporter po ng mga Duterte yan, lalo na yung mga taga Visayas na yan. Nawala lang po sa kapangyarihan, hindi pa po nakukulong, ha? Ay, nakulong na pala si Tatay Dio. Nung nawala po yung mga Duterte sa kapangyarihan, baliktaran na po, naging kaaway na po sila. Makikita nyo po, pag nilalabas po yung mga picture nila na mga salamat PRRD, nakita ko yung mag-asawang Matibag, oh. Meron pa palang, buti nga sila, meron pang t-shirt na salamat PRRD. Ako rin may t-shirt nun, kaya lang, hindi kasya, kaya pinamigay ko na lang. Biruin nyo yun, nung nasa power pa, si PRRD, talagang kaibigan kayo, kapartido pa nyo, nawala lang sa kapangyarihan, talagang grabe kung ituring nyo, kaaway, kalangan nyo, ang daming ginawa sa inyong kasalanan, eh. Sila Barbers, pinupuri pa ni Barbers noon yung war on drugs. Sabay nung nawala na po sa kapangyarihan yung mga Duterte, akala mo, kriminal na yung turing sa mga Duterte. Nakita nyo po yung pagkakaiba? Si BP Sara, halos isuka na ng lahat ng tao, ikondena. Lalong-lalo na po. Oh, etong si Pastor Kibuloy. Hindi po siya nahihiya na dalawin si Pastor Kibuloy. Ganyan po ang tapat na mga kaibigan. Sa panahon na ikaw ay down na down, dun sila nagpapakita. Maaring ikasama ni BP Sara yan. Pucha, yung mga Duterte na wala lang sa kapangyarihan, parang pinandirihan na ng lahat, eh.
Yung mga politikong malalapit sa kanila nun, bigla nandiri. Kala mo nagkaroon bigla ng ketong yung mga Duterte. Eto po, nilayuan na ng lahat. Si Tebes, nakita nyo naman yan. Oh, halos lahat lumayo na dyan dahil ang description sa kanya ay ganun. Di natin alam kung totoo man o hindi yung kanilang mga ikinaso sa kanila. Pero, nariyan pa rin si BP Sara. Yan yung mga totoong mga leader, mga tapat na leader. Hindi nakabatay lang na kung may kapangyarihan lang. Mga manggagamit. Nakita nyo, ano po mahihita ni BP Sara sa pagdalaw niya kay Pastor Kibuloy? Lalo na kay Tebes. Oh. Ano mahihita niya sa mga pinag-iinitan? Dadalawin niya yung mga pinag-iinitan si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy Estrada. Anong mahihita ni BP Sara? Pero tunay siyang kaibigan, sabi niya nga. Basta kaya ko sila dinadalaw kasi tinuturing ko silang kaibigan. Ewan ko kung tinuturing nila akong kaibigan. Imagine ninyo, Vice President magsasalita ng ganyan. Wala siyang pakialam kung yung tao ay totoong may kasalanan o wala. Ang pinapakita niya, kaibigan niyo ko nung tayo ay pare-parehong nasa power. Kaibigan niyo ko nung ako ay anak ng presidente. At kayo ay nasa power pa rin. Congressman kayo, senador kayo, businessman kayo. Nung kayo ay mawala na sa power, tinanggalan kayo ng power, kaibigan nyo pa rin ako. Yun yung mensahe ni BP Sara. Tapos mamasamain nyo, yan po ang pinakamasarap na kaibigan. Hindi niya po ikinahihiya na itinuturing niya na kaibigan pa rin hanggang ngayon si Tebes, si Pastor Kibuloy, si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, tsaka si Mike Defensor. Sa patong-patong po na kaso ang mga kinakaharap ng mga yan. Eh yung iba, hindi ka pa kinakasuhan, matanggal ka lang sa power. Pinandirihan ka na bigla eh. Talagang, hindi, parang hindi na mga kakilala eh. Tignan nyo po yung mga picture ng mga yan. Yung mga Romualdez, nakita nyo po ba yung mga picture ni nung magkapatid o magpinsang Romualdez, yung asawa ni Kring Kring, tsaka to si Martin? Nung nasa power pa yung mga Duterte, kala mo, among-amo nila yung mga Duterte, ganun na lang. Meski yung pamilya ng mga Marcos. Putya, nagmamano pa si Irene eh. Ang galang-galang ni BBM eh. Kay BP Sara eh. Nakita ba yun? Napaka-iconic ng picture na yun. Tapos ganun na lang nila gagawin sa mga Duterte nung nawala na sa power, nung nakuha na nila yung kanilang pangangailangan. Nailuklok na sila dahil sa mga Duterte. Wala naman pong mga nag-aaral ng politiko na mga loyalista lang po ang magsasabi na hindi si BP Sara hindi si BP Sara nagpanalo kay BBM. Lahat ng mga marurunong sa politika ang sasabihin si BP Sara nagpanalo kay BBM. Siyempre pag loyalista ka, putya, baliktad ang utak mo. Ang sasabihin mo, si BBM ang nagpanalo kay BP Sara. Sino man na tatalo kay BP Sara? Si Kiko? Si Tito Soto? Ako po, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng mga kaibigan na ganyan, yung hindi ka iiwan, no? Sa kulungan, dinadalaw ka. Kaya yung mga dinadalaw ni BP Sara, talagang magiging tapat kahit hindi po, baka balang araw maging magkaaway sila sa politika. Pero alam ko magiging tapat yung mga yan sa pakikipagkaibigan. Biruin mo, nakakulong na ako.
Dadalawin mo pa ako, Vice President ka ng Pilipinas. Yung ibinabato sa akin, pinasasama ako. 'Di ba? Lahat ng mga nakakulong na yan, pinasama na po yan sa harap ng media, pinasama na po yan sa publiko. Pero despite, naniniwala ka pa rin sa akin, i-release mo yung popularidad mo. Para lang dalawin ako sa kulungan. Putya, hindi ko makakalimutan yan. Baliktad po. Dapat po hindi natin kinamumuhian si BP Sara dahil sa ginagawa niya na yun. Dapat nga po, yun po yung ini-emulate natin. Yan ang tunay na pakikipagkaibigan. Hindi yung porket nakakulong na, wala na. Flash Manuel, thank you very much sa $199 na pangkape. Kaya saludo ko sa iyo, BP Sara. Tsaka yung mga sinasabi nila. Sinasabi ni BP Sara. Talagang sinasabi niya, dinadalaw ko si Pastor Kibuloy, si Congressman Tebes, etong si Senator Marcoleta. May nagtanong nga Sabi niya, sabi po nung nagtanong, may pinayo po ba kayo kay Marcoleta? Natawa pa siya Si Marcoleta pa ba papayuhan ko? Ako, bilib po ako sa mga tao na may prinsipyo. Yung makukulong. Kaya yung mga nakakulong na yan, lalo na yan si Senator Marcoleta, sa edad niya na yan, hindi niya po inalintana. Alam niyang wala siyang kasalanan, ilalaban niya yan. Ngayon po, naniniwala po ako may babaliktad pa, di ba? Yan naman yan, kaya pinatatagal niya nila kapunan Wala naman talaga silang ebidensya, wala po talaga yan. Ano po ang lumalabas na ngayon? Ang lumalabas ngayon, wala talagang ninakaw si BP Sara. Sinisiraan na nila. Biruin nyo, binili ng gamot, ganun pa Dapat confidential fund. Sabi nga ni Robin, hindi nyo naunawaan yung paglaban sa terorismo. Ginawa po ni BP Sara yan, hindi po niya ninakaw yung pera, yung kakarempot na pera, 70,000. Imagine, 70,000. Ang binigay kay, nag-risk ng buhay malamang yan, si Mary Grace Piatos. Nire-risk niya yung buhay niya. 70,000 lang yung natanggap. Ano po ang mas malalaking natanggap kaysa kay Mary Grace Piatos? Sabi nga ni... Sino ba yung nagsabi? 250,000 Viva Max. Tip pa lang sa Viva Max Star. Dininay na ba ng mga tulpo yan? Dininay na ba ni Rapi yan? Tinanong ko sa inyo yan. Sabi nyo nga, sabi ni Montulpo, pera naman daw ng kapatid niya yun. Ano ba pakialam nyo kung pera naman ni Tulpo yun? 250,000 ang tip. Mas malaki pa sa binigay kay... Pucha, akala mo, 100,000,000 yung nakuha ng Mary Grace Piatos kung banata nila Kung yung tao po na nagtatago sa pangalang Mary Grace Piatos, durug-durug na po yung puso nun. Durug-durug na po sa mga ginawa ninyo. Kung mga mangkukulam po kayo, kung nakakasakit po yung bawat salita nyo laban kay Mary Grace Piatos, ICU na si Mary Grace Piatos. O ano pa po, ang mas malaki pa po ang binigay. Naalala niyo yung babaeng Imbornal, yung lumabas sa Imbornal, na aminadong adik? 80,000 ang binigay ng DSWD. 80,000. Walang nag-question sa inyo. Binigyan ng DSWD ng 80,000. Kay Mary Grace Piatos, 70,000 lang. Grabe kung sumpain ninyo si Mary Grace Piatos. Lumabas lang sa Imbornal, 80,000. Isa pa. Hindi po adik. Pero parang wala ring silbi. May binigyan pong mayor, 500 million. Mayor po yata yan sa Naga City. Puta, simpleng creek lang
DPWH secretary pa naglilinis ng creek nila. Ano po pagkakaiba sa Davao? Proyekto sa Davao pinagmamalaki ng presidente ng Pilipinas. Kalinan. Ano na nga yung pangalan nun? Kalinan Housing Project. Proyekto ng mayor ng Davao, pinagmamalaki ng presidente ng Pilipinas. Yung pong regalo ng China sa mga taga Davao dahil sa pakikipagkaibigan ng mayor ng Davao sa China, niregaluhan ng bridge, pinagmamalaki ng presidente ng Pilipinas. Pucha, yung binigyan ng 500 million na taga Naga, mayor ng Naga, paglilinis lang ng creek, kinakailangan pa yung DPWH secretary ng buong Pilipinas ang maglinis ng creek niya. Hindi nyo ba kaya maglinis ng creek? Hindi po ako against sa inyong mga taga-Naga, no? Kaya lang, nasobrahan kasi kayo nasobrahan yung mayor ninyo sa pagmamalaki. Ipagmalaki nyo nga po kung ano po talaga yung kakaiba dyan sa Naga. Parang bilib na bilib sa inyo lahat ng mga tao eh. Talaga bang Talaga bang super ganda na ng Naga? Ay, siya nga pala, meron na nga po pala kayong no? Pinagmalaki po ni Palsis, di ba? Meron na kayong, anong tawag doon? Drive-thru? Yun pala. Yun naman pala yun, meron na pala silang drive-thru. Hindi ko po kayo wala po akong masamang tinapay po sa mga taga Davao at taga Naga City. May drive-thru na po pala kayo. Kasi takantaka po kami, bakit po ganun na lang yung pagsamba sa Naga eh? Ano po ba ang meron sa Naga City? Pakibalitaan naman po kami. Kasi kung drive-thru lang po, yung mga hindi city sa amin, Santa Maria, Bulacan, sangkatutak po yung drive-thru dyan. Hindi po syudad dyan, munisipalidad lang po yung Santa Maria, Bulacan. Kaya nagtataka po kami, ano po ba yung, para naman po makisaya kami. Hindi po namin kayo binabanatan yung pagkatao nyo kasi ang projection po kasi sa inyo, daig nyo pa yung Davao City. Ako po, at least kahit papano, nakapunta po ako sa Davao City. Sangkatutak po yung mga mall dyan sa Davao. Nakikita ko po yung mga infrastructure sa Davao City, talagang kakaiba po. Baka meron po kayong ganun. Ipagmalaki nyo naman po mga taga-Naga. Kasi pinagmamalaki nung isang dilawan si Palsis drive-thru nadadaanan namin drive-thru sangkatutak po dito po sa Santa Maria, Bulacan. Munisipalidad lang po yan, hindi po yan syudad.